Magandang araw po mga kabansa at kanina ay nung nakaraang episode ay binalata natin ang si Ralph Recto. Dahil ito po ang series na iisa-isahin natin ang Student Council Cabinet ni Presidente Marcos. Mga kabansa, Student Council Cabinet. Bakit ko tinawag na gano'n? Aba, kayo po magsabi sa akin. Kagagaling-galing lang po ni Presidente Marcos sa Estados Unidos. At ako, katakot-takot na pati ko sa kanyang inabot. Dahil, mga kabansa, hindi pala siya inimbita sa Washington DC. Siya pala ay pinatawag para maging poster boy ng trumpo, mga kabansa, ng trumpo ng Amerika. Ayan, diretsahan na, mga kabansa. Bakit? Yung pong 10% tariff natin ay inangat sa 17%. At bago siya umalis, ito ay dinagdagan pa sa 20%. Mga kabansa. Ano ang nakuha ni Bobo Marcos pagbalik niya? Nakuha lang niya ay 19%. Mga kabansa, yung Prime Minister ng Indonesia, tumawag lang sa telepono. Cellphone pa yata ginamit. Tumawag lang sa telepono sa trumpo ng Amerika. From 32%, naibagsak niya ang taripa sa mga Indonesian exports to the US to 19%. So, nakatawad siya ng 13%. Si Marcos, March pa lang, mga kabansa, nagkukubahog na makarating sa Amerika. Natatandaan nyo ba, pinadala pa niya si Lisa Araneta Marcos sa Florida para umattend doon sa Meeting of Minds. Nagkaroon ng Meeting of Minds symposium sa Florida. Yung pala, ang pakay doon ni Lisa Tanas, mga kabansa, ay para kausapin si Lara Trump, ang anak po ng trumpo. No? Alright. Hindi naman nangyari yun. Yun po ay March 3. Marcos was deliberately soliciting a visit to the U.S. to improve his optics, to improve his ratings in the Philippines. Remember, this was before the elections, the May 2025 elections, mga kabansa. Imbis na magkaroon ng positive result, nagkaroon pa lang aberya. Dahil March 5 to 8, ito na ho yung iskandalo sa Beverly Hills, kung saan nagkaroon ng formal affair ang ating gobyerno sa Manila International Film Festival na dinaluhan, mga kabansa, no less than Lisa, the First Lady, accompanied by the Deputy Social Secretary na si Dina Tantoco. At doon din, nung bago magtanghali ng March 8, mga kabansa, ay namatay naman, na-report naman na namatay ang asawa ni Dina Tantoco, na si Paulo Tantoco. But that is another matter. Sinasabi ko lang sa inyo na nagpunta pa ng Florida para i-lobby lamang si Lara Trump na anak ng trumpo. So finally, tuwan-tuwa siya, pumunta siya sa US. Kamakailan lamang.
Dahil pinatawag siya. Alam niyo po, kami mga diplomat, alam namin na this is irregular. Bakit? Ang torno po ng Pilipinas sa diplomatic round robin ng mga bisita sa Estados Unidos ay Abril at Setyembre. Ano po ba? Ano po ba ang date nitong trip na ito? Hindi ko ba June 20? Oh. So, ito po ay taliwas. Ngayon, ang mga tanong ay ibinato ng aking kasama sa Asian Century Philippines Institute. Okay. Dahil sa mga tanong na ito, base sa isang dokumento na nakalam ni Ana Malindugoy, mga kabansa, na di umano ay pirmado ni Secretary Roque, ng Department of Trade. Tinatanggi naman ng Department of Trade. Pero ito ang mga katanungan na binibigay sa kanila ni Ana Malindugoy. Unang-una, could you please clarify urgently and unequivocally? In other words, walang pag-iwas. What specific goods are covered by the so-called zero tariff or open market arrangement for the U.S. export to the Philippines set to take effect nitong August 1, 2025? Dahil binira po tayo ng Amerika ng 19%, pero pag Amerika naman ang mag-export sa atin, zero. Zero po ang buwis nila, 19% ang buwis natin pag tayo mag-aangkat sa kanila. So yan po. So ito ba ay full liberalization? Of all product categories? Wala pa pong paglilinaw dito ang Department of Trade hanggang ngayon. At parang ang tingin ko rito, umiikot-ikot pa sila parang trumpo. Nakangkarot, mga kabansa. Kasi kung bubuksan ninyo ang floodgates, ay dapat sabihin nyo naman sa taong bayan, hoy, lahat ng darating dito galing Amerika. Kailangan man natin o hindi, ay zero tariff na. Pangalawang tanong, ito bang mga dadalhin dito ng Amerika tulad ng soybeans, wheat, karneng baka, hardwood, lumber, automobile, kotse, pharmaceutical, gamot, medical, equipment, and even batteries, lead-acid batteries among the items being liberalized under this New Deal? Ano ang safety nets ukol dito? Gaano na lang ba? Maski anong gusto ng US trade, pwede. Katulad ng pagbibigay pahintulad ninyo sa mga military, sa mga EDCA bases. Ganoon ba? Yung bang open market na yan, pangatlo, may quota ba yan? Alam niyo, ang tariff is imposed on imported goods. No? Yun ay cost. Ang quota is a limit of the quantity. Anong quantity ang limits para magkaroon ng zero? O open season na yan sa mga Amerikano. Kasi nagtatanong si Ana Malindugoy dahil ang tariff po affects the price, no? Samantalang ang quota affects quantity. No? At yung extra na mga kikitain dyan from selling limited goods usually go to importers and foreign exporters. Hindi po sa tao yan. Ano magiging epekto? Imports natin will decrease. Kasi kung ganito po kalaki ang nabibili ng dati nating pera sa pamimili, mga kabalsa, pag inupakan na yan ng taripa, 19%, ay liliit po yan.
no? At hindi na magiging competitive. At yung mga domestic price, therefore, yung mga presyo ng mga bilihin, tataas. Kaya po nagtatanong. Pang-apat, meron ba talagang makukuha na full and reciprocal market access to the U.S. as a result of recent trade negotiations? Or are we once again setting an uneven access? In other words, ano ba ito? Ha? Kung lahat papasok, apektado ba lahat ang lahat din na gusto natin dalhin sa Amerika? O baka open tayo pero limited ang acceptance naman nila na ating mga produkto? Panglima, ha? Within the framework ng recent trade, now governing U.S. goods entering Philippine market, ano ang mga requirements, mga kabansa? Hindi ito mere ease of doing business. Kailangan magkaroon din tayo ng ease of doing business papunta sa Amerika. Hindi lamang yung mga Amerikano papunta rito sa kanilang mga kalakal. At paano na ang ating mga farmers, pang-anim, mga kabansa? Paano na? Ha? Ano na mangyayari sa mga tinatawag na phytosanitary and product certification requirements? Pampito, ano nangyari sa trade pagdating sa services? Meron din ba tayong liberalized sectors katulad ng digital platforms, financial services, o professional labor mobility? Sa insurance pa lang, mga kabansa yung mga insurance company sa US ayaw i-authorize ang mga buyers dito sa Pilipinas, mga kabansa. In other words, what commitments did the US extract and what exactly did we get in return? Pangwalo. Were there any limitations imposed on US by the US under the guise of so-called reciprocal trade deal? In other words, pwede ba tayong mag-diversify ng ating trade? Limitado ba tayo sa items? Limitado ba tayo sa quota? 19% na nga. Open ba sila? In other words, kung halimbawa, 100 items siya, yung papasok dito sa atin na US, open ba yan? Paano naman yung papunta sa US galing dito? Open na ba sila? How exactly do you define reciprocal? Kasi dapat yan may reciprocity. 19 to 0. Napakahirap namang isipin, mga kabansa. At masasabi natin, pansampu. Pagdating sa defense and military affairs, what is going on exactly behind closed doors? Beyond the looming establishment of a U.S.-backed ammo or ammunition factory sa Subic, are we now on track to ramp up our purchases of military hardware and weapon systems into the U.S. naman? Baka mamaya gagawa sila rito, pero yung ginawa natin, hindi naman nila papapasukin sa U.S. Ito po ay hindi lamang base sa gusto nating magtanong. Kayo na nagsasabi, Mr. President, na papangtawanan ninyo, poproteksyonan ninyo ang ating soberanya. Pero hanggat hindi nyo masagot ang 10 tanong na ito, mga kabansa, ang sinasabi natin, chismis lang na nakinabang tayo sa galing ng iyong negotiation technique. This is just policy chatter and not about transparency, accountability, and national interest. At ikaw, Secretary Cristina Roque, bago ka mag-akusa ng fake news, sagutin mo muna ang 10 tanong na ito. Hindi ito mga ataking personal. These are policy questions. At kailangan ay masagot ito
para sa direksyon ng ating national interest. Maraming salamat po at sana naman Madam Secretary Roque ng Trade ay this time, please come clean with the Filipino people. Huwag kang magtago dyan sa onion skin mo na sinasabi mo, fake news, fake news. Ikaw ay public official, huwag kang onion skin. Ha? Sagutin mo ang mga tanong. Dahil hanggang ngayon, Hulyo na, wala pang liwanag itong transaksyon ninyo na ginawa sa trumpo ng Amerika. At sana mga kabansa, miski na medyo technical ang aking mga binanggit, ay maulinigan ninyo na dapat lamang kung talagang kaibigan natin ang Amerika, ay pantay dapat ang palitan, mga kabansa. Ha? Dahil hindi naman sila nagbabayad sa mga EDCA bases na inuukupan nila. Hindi naman sila nagbabayad sa access sa sinasabing binuksan natin na West Philippine Sea. Para sa atin ba West Philippine? Hindi ho. Yan ho ay gusto lang magbubuha ng expressway dyan ng mga Amerikano sa kanilang US Navy. At bukod doon, gawin tayong isang floating aircraft carrier dito na pinakamalapit sa China. For the meantime, mga kabansa, ito ang pangalawa, in-expose na natin si Ralph Recto na hindi totoo yung sinasabi niya na nag-i-improve ang ating ekonomiya. Siguro sa statistics, pero sa bulsa ninyo, nag-i-improve ang ekonomiya ng Pilipinas. At kayo ng mga negosyante, small or big, na gustong magtayo para sa export to the US, masaya ba kayo sa nangyayari sa ating tariff arrangements? Kung kayo ay isang may-ari na isang factory, ito ba ay pabor sa inyo? Hindi ba dapat kayo ay magtanong rin? Mga kabansa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at Ado Paglinawan. At maraming salamat po.